Hello, welcome sa Cloudby Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Megamind. Tara na at simulan na natin. Nagsimula ang kwento habang nahuhulog si Megamind pababa, pero bago ang lahat, simulan natin ang kwento ng siya ay bata pa. Ang mundo ni Megamind ay unti-unti nang hinihigop ng isang black hole sa kalawakan. Naisip ng kanyang magulang na ilagay siya sa maliit na sasakyan kasama niya ang isang isda na tinatawag na Minion. Mabilis ang paglipad ng sasakyan niya patungo sa Earth. Kasabay niya ang isa pang sasakyan na nakasakay ang batang Metroman, at dito na nagsimula ang kanilang pagiging magkaribal. Si Megamind ay masaya nang makita niya ang isang mansyon, ngunit bigla na lang siyang binangga ng sasakyan ni Metroman, at siya ang napunta sa mayamang pamilya. Samantala, si Megamind ay napunta sa isang bilangguan at kasama niya ang mga taong nakabilanggu, at ito ang naging tahanan niya. Pinanganak si Megamind na isang matalino at hilig niyang mag-imbensyon ng mga kung ano-anong mga kagamitan. Ilang taon ang lumipas pinag-aral si Megamind sa Lil Gifted School, dito muli niyang nakita ang karibal niya na si Metroman, natutuwa ang mga kaklase niya sa kanya, nag-imbento si Megamind, para matuwa rin ang mga kaklase niya sa kanya, subalit nauwi ito sa pagkabigo. Agad namang inalis ni Metroman ang apoy sa ginawa ni Megamind, pagkatapos ay inilagay niya nito sa sulok ng silid. Habang tumatagal, ang mga kaklase niya ay ayaw sa kanya, at sa tingin niya ay sila na lamang ni Minion laban sa mundo. Patuloy pa rin ang pagpuri nila kay Metroman habang siya ay nasa sulok at ang tingin nila kay Megamind ay mapanganib. At dito napagtanto ni Megamind na ang pagiging masama ay ang isang bagay na magaling siya, at napagpasya niya na kung siya ay masamang bata, ay gusto niyang maging pinakamasama sa lahat. At ang nakatadhana sa kanya ay maging isang kontrabida. Pumunta ang warden sa selda ni Megamind, sinabi nito na may regalo siya na nagmula kay Metroman na isang relo. Sinuot naman ito ng warden, sinabi naman ni Megamind na ayaw niyang mahuli sa gaganaping pagbubukas ng Metroman Museum, sinabi naman ng warden na hindi na ito makakapunta. Habang naglalakad ang warden sa mga selda, nagpalat anyo ito na kawangis ni Megamind dahil sa relong kinuha nito. Nang makita siya ng mga pulis ay agad siyang kinuryent at inilagay sa selda, dahil sa pag-aakala nila na ang warden ay si Megamind. Dito nga ay naloko muli sila ni Megamind, ginamit niya ang relo at agad na nagpalit anyo ito na kawangis ng warden, upang madali siyang makatakas sa kulungan. Sa labas naman ay sinundo siya ni Minion sakay ng invincible car. Kinidnap muli ni Megamind ang reporter na si Roxanne Ritchie, dinala niya ito sa kanyang hideout. Sinabi naman ni Megamind na maraming hindi alam si Ritchie kung ano ang nasa hideout niya. Sinabi ni Ritchie na alam nito kung ano ang mga kaya nitong gawin dahil madaling lang hulaan ang bawat hakbang ni Megamind. Inilabas niya ang mga armas at pananakot kay Roxanne, at agad naman ito nahulaan ang bawat ilalabas nitong mga armas. Napagod na si Megamind kakalabas ng lahat ng meron siya. Tumabas ang isang gagamba na inakala naman ni Roxanne na bago iyon sa mga pananakot niya. Inihipan ito ni Roxanne papunta sa mukha ni Megamind na agad namang pinalo ni Minion. Dahil walang epekto kay Roxanne ang mga pananakot nito, nagpakita na lang ito sa mga tao kasama ang maitim na usok sa ginaganap na Metroman Museum, at higit sa lahat sa kanyang karibal na si Metroman. Pinakita niya kay Metroman na kinidnap muli niya si Roxanne, at ibinunyag naman ito kay Metroman ang kinatataguan nila Megamind sa abandonadong observatory. Agad na pinuntahan ni Metroman ang kinaroroonan nila Megamind upang iligtas si Roxanne. Nang makapasok na si Metroman sa lugar agad namang nagsara ito, at nagtataka siya na bakit wala sila doon. Dito nga ay pinakita na ni Megamind na wala sila sa observatory, at inihanda na niya ang Death Ray, ang malakas na armas na susunog sa matigas na katawan ni Metroman. Dahil sa tagal ng Death Ray na tumama sa kanya, sinubukan ni Metroman na tumakas ngunit, hindi siya makaalis sa loob at sinabi niya na nagtagumpay si Megamind sa mga masamang balak nito. Ang observatory ay pinuno niya ng tanso na hinihigop ang kapangyarihan niya. Nagtataka naman si Megamind na ang kahinaan ni Metroman ay isang tanso lamang. Maya-maya ay tumama na ang Death Ray sa kinaroroonan ni Metroman. Pagkatapos ng malakas na pagsabog nakita nila na papunta sa kanila si Metroman, subalit nang bumagsak ito sa kanila ay isa na itong kalansay. Hindi sila makapaniwala na nagawa na nilang mapatay si Metroman, naging masaya sina Megamind at Minion sa tagumpay na nakamit nila. Dahil sa pagkamatay ni Metroman, inangkin na ni Megamind ang buong syudad na Metro City, at hindi pa rin makapaniwala sila sa nangyari. Pinalitan na rin niya ang pwesto ng mayor ng lungsod, at sinabi niya na wala nang makakapigil sa kanya. Dito nga ay nagsaya sila, ginawa nila ang nais nilang gawin sa lungsod, at ang magustuhan nilang mga bagay ay kukunin nila, pati ang mga yaman ng lungsod ay nasa kanila na.
Ngunit, hindi pa rin kontento si Megamind, at para bang may kulang sa buhay niya. Sinabi ni Megamind kay Minion na nasa kanila na ang lahat, at parang napakadali ng lahat, subalit hindi pa rin siya masaya. Sinabi naman ni Minion na dukutin muli nila si Roxanne upang mabuhayan siya. Sinabi naman ni Megamind na, ano pa ang dahilan ng gagawin nila kung wala naman si Metroman. Isang gabi, pumunta si Megamind sa estatwa ni Metroman, sinabi niya na pinagsisihan niya ang pagpatay niya rito. At naroon rin si Roxanne, pinuntahan niya ang lugar dahil namimiss niya si Metroman. Habang nag-e-emote si Roxanne, dumating naman ang isang lalaki na si Bernard. Sinet na ni Megamind ang oras ng mga bomba para pasabugin ang estatwa pati ang lugar. Hinulog niya ang bulaklak kasabay ang timer ng bomba. Narinig naman niya ang boses ni Roxanne, agad siyang tumakbo paalis, subalit bumangga siya sa gamit ni Bernard. Agad na ginamit ni Megamind ang kanyang relo upang iskan ang katawan ni Bernard. Pagkatapos ay ginamit rin niya ang dehydration gun para maging isang piraso ng cube ito. At dali-dali siyang nagpalit anyo bilang Bernard para hindi siya makilala nito. Dito nga ay nagkausap sila ni Roxanne tungkol kay Metroman, sinabi niya na ngayon ay patay na si Metroman, sino na ang haharap kay Megamind. Gayunpaman, naniniwala pa rin si Roxanne na may lalabas na bayani na haharap rito, at sa tingin niya na kung ang bayani hindi ipinanganak, sila ay ginagawa. Bigla naman nakaisip si Megamind ng paraan kung ano ang kanyang gagawin, ang kailangan niya lamang ay maghanap ng mga kasangkapan. Sinabi na ni Megamind kay Minion, nagagawa sila ng bayani, dahil kailangan niya ng kalaban dahil siya ay kontrabida at kailangan niya ng bayani. Sa madaling salita, kung walang bayani, ano pa ba ang layunin ni Megamind bilang isang kontrabida kung walang magtatanggol sa mga tao laban sa kanya? Kumuha sila ng DNA mula sa kapa na gamit ni Metroman upang makabuo ng kasing lakas ni Metroman, at kailangan nilang maghanap ng taong busilak ang puso upang maipasa ang kapangyarihan ni Metroman. Maya-maya tumawag si Roxanne at nagpanggap muli si Megamind bilang si Bernard. Sinabi nito na natagpuan niya ang hideout ni Megamind, at nakita rin nito ang sekretong pintuan kung saan ang daan papasok ng hideout. Naroon rin ang isang lalaking cameraman ni Roxanne na si Hal Stewart. Sa pagpasok ni Roxanne, nagtataka ito kung bakit napakabilis ni Bernard makarating sa lugar. Sinabi na lang nito na naglakad siya ng mabilis nang siya ay tinawagan ni Roxanne. Natagpuan nila ang lugar kung saan pinaplano ni Megamind ang mga gagawin niya. Tinawagan niya si Minion para palabasin ang mga robot nito. Sa paglabas ng mga robot niya agad naman kinuha si Bernard. Kinuha ni Roxanne ang baril sa sahig na nabitawan ni Minion. Maya-maya ay nag-agawan sila nito at aksidenteng napakawalan nila ang bala ng baril. Tumama ito sa iba't ibang bahagi ng hideout hanggang sa lumabas ito at tumama sa ilong ni Hal. Sa paglabas nila sa hideout niya, dito nga ay nakilala niya kung sino ang natama ng DNA ni Metroman. Tinawag naman siya ni Roxanne na partner dahil matapang nilang hinarap ang mga robot ni Megamind. Sa pagyakap ni Roxanne kay Megamind, nakaramdam siya ng saya sa puso niya at unti-unti na niyang nagugustuhan si Roxanne. Pinuntahan nila ang tahanan ni Hal, pinatulog nila ito gamit ang isang pamalo. Hindi nagtagal, nagliwanag ang higaan nito at umepekto na ang DNA sa katawan niya. Nagbago ng anyo sila Megamind at Minion, at nagpakilala sila kay Hal na sila ang mga magulang niya na nagmula sa kalawakan. Sinabi ni Megamind na pinadala siya sa Earth, upang ituro sa kanya ang tungkol sa katarungang, karangalan at maharlika. Hindi naman makapaniwala si Hal sa nangyari. Sinabi ni Megamind na nakatadhana siyang maging isang bagong bayani ng lungsod ng Metro, at kailangan nitong labanan si Megamind. Tinuruan niya si Hal kung papaano maging bayani at kung papaano ito lumipad ng mabilis katulad ni Metroman. Ngunit hindi pa rin kontento si Megamind, dahil sa tingin niya ay walang pag-asang maging hero si Hal. Kasabay ng pagtuturo niya kay Hal, si Megamind bilang Bernard, ay lumalabas kasama si Roxanne, at ang dalawa ay nagkakamabutihan na sa isa't isa. Sa mahabang pagsasanay ni Hal, ibinigay na ni Megamind ang costume nito at binigyan siya ng pangalan, at ang itatawag sa kanya ay Titan. Nagtalo ang dalawa dahil napapansin ni Minion na nagbabago na si Megamind dahil kay Roxanne. Ang pagtatalo ay nauwi sa pagkakahiwalay nilang dalawa, at sinabi nila na hindi nila kailangan ang isa't isa. Nakilala ni Roxanne ang nilikhang bayani ni Megamind, kinuha niya ito at dinala sa isang mataas na gusali. Tinanong niya si Titan kung sino ba talaga ito, tinanggal niya ang kanyang maskara at agad naman ni Roxanne nakilala ito. Hinawakan niya ang kamay ni Roxanne at sinabi niya na sila ay mag-asawa. Sinabi naman ni Roxanne na walang sila at hindi mangyayari iyon. Dahil sa mga sinabi nito nasaktan at nagalit si Hal, lumipad ito at umalis. Iniwanan nito si Roxanne sa taas ng gusali. Sa masayang usapan nila, nauwi ito sa paghahalikan nila,
at aksidenteng naikot ni Roxanne ang relo ni Megamind, bumalik siya sa tunay ng anyo habang naghahalikan, nabigla ang lahat ng tao sa restaurant sa kanilang nakita. Nang makita ni Roxanne na si Megamind ang nasa harapan niya ay agad niyang tinulak ito, natakot at naaligaga si Megamind, inikot muli niya ang relo niya upang makabalik sa katauhan ni Bernard, kinausap ni Megamind si Roxanne, ngunit galit na galit ito sa kanya dahil sa mga pangluloko nito sa kanya, sinabi niya na sa tingin ba ni Megamind ay magiging sila. Nalungkot ng sobra si Megamind sa mga narinig niya mula kay Roxanne, at dito na napagtanto na hindi sila maaring magsama. Kinabukasan, nang bulumuli si Megamind sa mga tao sa lungsod, hinanap niya si Titan upang labanan siya hanggang sa lumipas ang oras at hindi ito nagpakita sa kanya. Nainip si Megamind kakahintay kay Titan, pinuntahan niya ito sa tirahan niya, doon nga ay nakita ni Megamind sa loob ng tahanan nito na may mga ninakaw itong mga pera at gamit. Agad na nagalit si Megamind dahil hindi ito ang ninanais niyang mangyari sa kanyang nilikhang bayani. Sinabi naman ni Hal na ayaw na niyang maging bayani dahil ayaw naman sa kanya ni Roxanne, at puro trabaho ang ginagawa ng pagiging bayani, at ano pa ang dahilan niya kung ayaw sa kanya ng babaeng gusto niya. Kaya napagpasya niya na magsanib puwersa sila ni Megamind at pamunuan nila ang buong lungsod. Hindi makapaniwala si Megamind sa mga sinabi ni Titan dahil doon ay ibinunyag na ni Megamind na siya ang nagbigay ng kapangyarihan dito, at siya rin ang lalaking kadate ni Roxanne. Sa pangluloko ni Megamind, nagalit ng sobra si Hal sa mga ibinunyag nito. Sinugod niya si Megamind at naglaban sila sa lungsod, at habang naglalaban sila ay patuloy pa rin sa pang-aasar si Megamind kay Hal, hanggang sa humantong ito sa pagkatalo ni Megamind. Sinabi naman ni Megamind na dalhin siya nito sa kulungan, subalit sa sobrang galit ni Hal, gusto niyang patayin ito, at buti na lang ay nakatakas siya sa kamay ni Hal, subalit, hinabol pa rin siya nito hanggang bumagsak si Megamind sa kalsada. Sa pagdating ni Hal ay agad namang tinawag ni Megamind ang mga robot nito upang ikulong si Hal sa bilog na tanso. Gayunpaman, walang epekto kay Hal ang tansong bola sa kanya, at madaling sinira niya lamang ito. Pagkatapos ay ibinato niya ang bola sa kinaroroonan ni Megamind. Nagpasalamat ang mga tao sa ginawang pagtalo ni Hal kay Megamind, dahil inakala nila na isang bayani ito, tinanong siya ng isang lalaki kung ano ang pangalan nito, at nagpakilala siya sa mga tao na siya si Titan. Maya-maya ay pinitik nito ang lalaki na agad namang tumalsik. Pinuntahan ni Megamind si Roxanne upang humingi ng tulong dito, dahil hindi tumalab ang tansong bola kay Hal. Sinabi nito kay Roxanne na balak ni Hal sirain ang lungsod. Tinanong niya si Roxanne tungkol kay Metroman, kung may alam ba ito kung saan pwede itong magtago katulad ng isang hideout. Sinabi naman ni Roxanne na may isang lugar siyang alam kung saan pwede nilang makita si Metroman. Dito nga ay natagpuan nila ang isang sekretong tahanan sa ilalim ng lupa, at naroon ang mga gamit tungkol kay Metroman. Maya-maya ay nakita na nila si Metroman at buhay ito. Hindi makapaniwala ang dalawa sa kanilang nakikita dahil ang alam nila ay patay na ito. Inilahad ni Metroman ang buong pangyayari nang siya ay nasa observatory. Ginamit niya ang super speed, pinuntahan niya ang lokasyon nila Megamind, at napagtanto niya na ginawa nila ang mga walang kwentang paglalaban sa buong buhay nila. At paano naman ang gusto niyang gawin sa buhay niya, kung siya ay napili ng mga tao bilang bayani nila. At dito siya nagkaroon ng ideya na magpanggap na namatay upang magawa niya ang gusto niyang gawin sa buhay niya. At tinawag niya ang sarili niyang The Music Man. Sinabi naman ni Megamind na kailangan nila ang tulong nito dahil sinisira na ni Titan ang lungsod. Subalit, sinabi ni Metroman na tapos na siyang gampanin ang pagiging bayani, at ngayon na ang oras upang mahanap na ni Megamind kung ano ang para sa kanya. Bumalik muli si Megamind sa kulungan, habang si Hal ay patuloy pa rin sa pagsira ng lungsod. Napanood ni Megamind sa telebisyon ang pagkidnap ni Hal kay Roxanne sa Metro Tower, at hinamon siya nito sa hindi nila natapos na laban. Nagsalita naman si Roxanne, sinabi nito na wag sumuko si Megamind dahil ang kilalang niyang Megamind ay walang inaatrasang laban kahit alam nitong wala siyang pag-asang manalo, at iyon ang kalidad ni Megamind ang hindi pagsuko, at kailangan siya ng mga tao at higit sa lahat ay kailangan siya ni Roxanne. Subalit, nakakulong siya, humingi siya ng tawad sa mga masamang ginawa niya. Nagpalitan niyo ang warden at ito pala si Minion, at dahil doon ay madali lang sila nakatakas. Dumating si Megamind sa Metro Tower, ang laban ng dalawang kontrabida ay malapit nang magsimula. Sinugod ni Titan si Megamind na agad naman itong naiwasan, sakay ng motorbike na lumilipad iniligtas niya si Roxanne sa pagbagsak ng Metro Tower. Sa pagtakas nila, binuhat at binato ni Titan ang putol na gusali papunta sa kinaroroonan nila Megamind. Bumagsak ang sasakyan nila, at nailigtas naman ni Megamind ang buhay ni Roxanne, subalit tinamaan ng tower ang katawan niya.
At maya-maya lang, dumating si Metroman sa lugar at hinati nito ang sasakyang tatama kay Roxanne. Natakot si Hal sa pagdating ni Metroman na agad na lumipad paalis ng lungsod, at hinabol naman siya ni Metroman. Nilapitan ni Roxanne ang sugatang katawan ni Megamind, subalit nagbalik anyo ito na siya ay si Minion. Sinabi naman ni Minion na ang totoong bayani ay ang humahabol kay Hal, at ito ay si Megamind na nagpalit anyo bilang si Metroman. Patuloy pa rin sa habulan ng dalawa at takot na takot si Hal sa anyo ni Megamind. Dito nga ay nahuli niya si Hal, binalaan niya ito na umalis na sa lungsod at wag na itong babalik. Nagsigawan ang mga tao sa pagbaba ni Megamind, nilapitan naman siya ni Roxanne at inikot nito ang relo na nagpakita sa mga tao kung sino talaga siya. Subalit bumalik muli si Titan dahil nakita nito na hindi pala iyon ang tunay na Metroman. Sinuntok niya ito sa mukha ngunit walang epekto ito kay Hal, ginamit naman ni Hal ang laser na nagmumula sa kanyang mata. Maya-maya ay nakita na ni Roxanne ang Invincible Car ang gabing maulan kung saan sila nag-usap ni Megamind, at sinabi ni Roxanne kay Megamind kung nasaan ang Invincible Car. Dito nga ay nakuha na ni Megamind ang baril at ang magtatanggal ng kapangyarihan ni Hal. Pagkatapos ay binato niya si Megamind sa kalangitan. Habang papahulog siya mula sa taas, ginawa niyang cube ang sarili at bumagsak sa tubig upang hindi malaman ni Hal ang gagawin niya. Bumalik siya sa anyo niya at ginamit niya ang baril upang may defuse ang kapangyarihan nito, at hindi nagtagal ay bumalik sa dati ang katawan ni Hal. Dito nga ay nagawa na ni Megamind ang magtagumpay sa kauna-unahang pagkakataon. Naging masaya ang mga tao sa pagkapanalo ni Megamind. Ginawa nila ng estatwa si Megamind bilang isang bagong bayani nila, ang dating inaayawan siya ngayon ay nagbago na. Lahat ng tao sa lungsod ng Metro ay pinuri ang kabayanihang ginawa niya. Na ang dating masama ay pwede palang mabago sa pagiging mabuti. Dito na po nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan ninyo ay maari mag-iwan na lamang ng subscribe, like and share. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.